Kim Chiu di kaya mawala ng matagal sa piling ni Paolo Abilino, balik Cebu agad-agad. Dilulu. Ayan naman ang sinasabi ng maraming diba, fans, yan ang reaction nila kasi si Kim Chiu ginawang diba, parang ginawang Quiapo. Correct. Ang Manila to Cebu, Cebu to Manila, ganon. O pagkatapos nung pagdating niya, yun na, nag-host ng BBB, and then after, balik agad sa Cebu. Pag pinasa mo talaga yung trend ng mga ganon na raw ngayon, hindi na pwedeng mawala. Si Mrs. kay Mister, dapat daw talaga always together. Tsaka, Delulu. Hindi, talaga naman dapat sila always together kasi meron nga silang project. Kung yung wala nga silang project, nakikita sila ng madalas, hindi ba? Nakikita lang natin yung mga pinopost silang mga ganap sila sa gym, nag-workout, nagba-biking, pero hindi na pinapakita kung nagdi-dinner ba sila o dumadalaw ba si Paolo kay Kim or si Kim pupunta sa bahay ni Paolo at sinusundo ba ni Paolo si Kim, mga ganon, di ba? Na pinapakita. Pero okay na yun. Pero ang balita ko yung mga kung saan pupunta si Kim Pao, di ba? Itong, ka na ba yan? July 8? Sa Surigao ba yun? Yung para doon sa yan. Ngayon pa lang daw pinaghahandaan ng mga seafoods. Nasa ko talaga basahin ko, ha? Kala ko nga sa atin ipapadala nung pala pa. Napadala nga kayo ng seafood. Sabing ganyan, crabs na malalaki, lobsters, mga limango and lobsters, and of course, yung mga ganon. Uy, huwag niyo masyadong pakainin yung dalawang ito. Pwede naman daw may mga isda, pero sa north daw yun. North isda, surbot isda, and seafood. Kung sila masyadong pakainin ng maraming ganito, kasi baka magka-allergy sila, pwede nyo ipadala yung kalahati. Why not? Di ba, Pokna? Grabe talaga magmahal ang Kim Pao. Yes, ready na sila. Pero for sure, meron niyang padala. Meron mga padala yung mga yan ng mga seafoods. Kasi yung pagkain naman, manggagaling na kay congressman. Okay. Di ba? Siyempre, pero for sure naman, makikita naman nila Kim at Pao yung kanilang mga fans do. Pero kahit pa yung mga fans mismo, remember nung unang promo pa lang ng My Love Will Make You Disappear. Pagdating tungtong pa lang ni Kim Chiu sa airport, ang dami na agad regalo. Correct. Naranasan mo na ba yun? Yung pinag-shopping ako. Talaga? Pinag-shopping. Saan? Kakahiyan. Charot. Saan nga? Hindi ba nagsishow ako sa abroad? May mga pa-shopping, may mga palala. Talagang gusto mga lala yung mga shopping. Maganda naman, di ba? Mga bags, mga pabango, mga Kaya nga, ako din t-shirts, mga ganon. Noon, napilitan nga akong bumili ng rubber shoes na hindi ko naman pala gagamitin. Ako nakakapanghinaya. Ako merong, nung nasa States ako, meron akong nakitang boots. Gustong-gusto ko kasi mahilig ako sa boots noon eh. Yan, tapos, nung nakita ko yung presyo ko, mahal naman ito, nasa mga $300. Noon $300 kasi quality siya. Tapos mura ito na yan. Hindi siya Ganoon nga. Noon yung quality talaga. Forever mong gagamitin. Mahal yan na yun ng panahon na yun, ng mga 20 something. Tapos sabi, sige ba, okay lang yan. Ano pa ba gusto mo? Dahil nahiya naman ako, kayo lang yun lang. Parang hindi ako nahiya. Nasabi ko palala na lang. Parang sinabi na kita mo yung boots, $300. Look, meron pa mas mahal. At that time, siguro ang value noon, mga 400 or 500 noong time na yun. Kasi nung pumunta kami dun sa lugar na yun, branded lahat ang mga nando doon. Yun nga. Tapos sabi ko, wag na lang po, na lang ako, palala nyo na lang ako. Sabi, wag na lang po yung $300 o $400, hatiin ko na lang po sa 5 shoes. Hindi, walang ganon. Sabi, tinanong ko, magkano po ba budget nyo? Tapos, sabi niya ganon, sige, akin na lang yung tira. Bibili ako ng ibang pa, charot. Pero hindi naman, may mga ganon talaga na kapag kaibigan mo, tapos napunta, parang katulad nila Kim, kung meron ng panahon sina Kim my gosh, baka naman 3 balikbayan box ang may uwi ng mga yun. Kaya lang, siksik talaga yung schedule nila. Kaya, anong nangyayari, hindi na sila nakakapag-shopping. Nataon na sa Dubai, nagkaroon sila na parang isang araw ni Paolo. Kaya lang, yung araw na yun ay para talaga sa kanila. Para yung sa kanilang private moment nila yon, personal moment na sila yung mamimili, magsha-shopping, at gusto nga ni Kim na ipag-shopping siya ni Paolo, di ba? Huh? Di ba?
Sinabi niya dun sa ano. Joke lang yun. Hindi, binili nga. Di ba sabi niya gano'n? Ang binili lang niya dun sa galing sa pera ni Paolo, sa card ni Paolo, yung salamin, di ba? True pala yun. Ganun pala si Kim, nagpapabili siya ng kay Paolo. True. Di ba sabi nga ni Paolo, sige, pero walang buhay. Sige. Okay. Ayan. Hindi, ngayon pala yung show, July 9. Oo, ngayon mismo. Kaya mga taga Surigao nga, yung handang-handa na sila doon. So, hindi pa bumalik kaagad si Kim? Hindi, bumalik siya sa Cebu. Pero Surigao kasi yung Surigao. diba? Ayun. Parang nakapagod naman yata si Kim doon. Doon din naman, malapit-lapit lang naman yun. Hindi naman yung parang papunta ka ng ilang oras na biyahe. Sana pahinga muna rito si Kim, tapos saka na siya nag-travel. Wawa naman si Kim. Magkano kayo binayad sa kanya doon sa... Hindi kasama sa kontrata. Saan? Doon sa PBB. Oo, kasama yon. Kala ko yung doon sa show nila. Malaki yun! Sure. Siguro mga 3 million yun. Ay, hindi ko alam. Wala ko idea sa baka mamaya mas bongga pa. Mas bongga pa. Kasi mga ganyang estado talaga ng mga artista niya, nila Catherine, nila Kim, mga ganyan. Mga milyones na yun. Sari Geronimo nga lang. Di ba Sari Geronimo nga lang, concert na lang, maabot na ng mga siguro, hindi bababa ang 10 million. Tsaka ano yan, parang per or song 5 million or something. Diba? May ganun per song. Si Vice Ganda, may idea ako kung magkano. Halimbawa, eto na yung sabihin niya. Pero siya nang bahala sa lahat. Production. Bawa, kinukuha siya ng Surigao. Oo, may presyo siya na ganito. Pero siya na magbabayad dun sa guest niya, pati sa orchestra or sa ano. Buong production. Si Vice kasi meron siya minsan uma-appear lang siya na siya lang Iba naman yun, di ba? Pag may gano'n. Ngayon, pag siya talaga yung magko-concert, pag mga piyesa kasi ng mga ganyan, mga inauguration, mga foundation, minsan sahug-sahug lang yung mga artista, di ba? Yung parang nagiging parang tawag doon, smorgasbord pa tawag doon, parang may tawag doon nakalimutan ko na Pero pag ikaw talaga katulad ng mga Bamboo, mga ganyan, ikaw lang, Sara Geronimo, siyempre, sila nang bahala. Sila na pati sa tech. Ngayon, kaya pala ganon, para makamada na. Oo. Kung ano man yung timpla ng kanilang sound system. Di ba si Vice kami sariling mic na naglalabas sa magagandang boses. Ay! Pero sa palagi mo kumakataba ng live si... Oo naman. Lahat naman dito kumakata ng naman, live. Kumakanta rin siya ng live. Wala yata. Pero nalaman ko yun yung ganun kay kasi nga di ba si Richard at si Lucy dati sa probinsya nila. So, parang si Gorgie Rula yung naging tulay para kung talent coordinator. So, yun na. Ganun pala ang mga deal. Ako nalaman ko sa parokya ni Edgar nung kinuha namin siya sa isang show sa kaibigan ko. Nag-show sila sa party ng company ng kaibigan ko. Okay. Ito yung kanilang TF for the whole production. Sila nang bahala. Yes. Pati, meron talaga silang beat-beat nila na pag mga banda. Meron silang beat-beat talaga na production, na tech. Lalo na tech, kasi meron silang sariling technician para dun sa kanilang technical director para dun sa mga sound system nila. Ayan, okay. By the way, yun nga. Sa isang episode ng Minin na ipinalabas noong Hulyo 9, 2025, ibinahagi ni Kim Chiu na hindi niya kayang malayo ng matagal kay Paolo Avellino. Ang pahayag na ito ay nagbigay ng kilig sa mga tagahanga ng kanilang tambalan na kilala sa tawag na Kim Pao. Ang kanilang tambalan ay nagsimula sa teleseryeng Linlang noong 2023 na sinundan ng Philippine adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim noong 2024. Noong Marso 2025, ipinalabas ang kanilang unang pelikula na My Love Will Make You Disappear na kumita ng 173 milyon sa buong mundo. Kamakailan lamang, may ulat na si Paolo Avellino ang nagdala kay Kim Chiu sa ospital na ikinabigla ng kanyang pamilya. Bagamat walang opisyal na pahayag mula sa dalawa tungkol sa kanilang relasyon, patuloy ang spekulasyon ng publiko. Si Kim Chiu talaga ay di kayang mawala ng matagal sa piling ni Paolo Avellino. Narito ang ilang mahalagang punto. 1. Mas lalo silang nag-close off camera. Ayon sa mga panayam noong Pebrero 2025, magsasama sila sa pelikulang My Love Will Make You Disappear at kapo mamin silang closer than ever at mas komportable na silang magtrabaho bilang sa isang interview, sinabi ni Paolo. Siguro hayaan muna natin mag-explore si Kim. Dahil hinay-hinay lang, nagpapakita ng maalaga sa dynamics nila. Quality time together. Nagbakasyon silang magkasama sa Amanpulo nitong Mayo 2025.
Kaya umusbong ang chismis na di na lang sila work partners. Meron ding mga chika sa Reddit tungkol sa kanilang bonding moments. Tulad ng jogging, pag-alala sa emotional na Paulo kay Kim, umano kapag siya'y umiiyak. 3. Patuloy ang pagkasama sa proyekto. Matapos linlang at What's Wrong with Secret Kim, nagka-movie sila. My Love Will Make You Disappear, March 2025. At may bagong serye pa silang kasalukuyang tinatrabaho, The Alibi. Ayon sa kanila, mas pinapahalagahan na nilang put smiles on people's faces kaysa i-label ang kanilang relasyon. Sa totoo lang, bagaman walang opisyal na relationship, malinaw ang closeness nila, off-screen at on-screen. Ambitious ang dalawa, pero ramdam ng fans ang nakakakilig na bukod-tanging bond nila. Kung tanong mo ay kung kaya ba ni Kim na mawala sa tabi ni Paulo ng matagal, malamang hindi, dahil sila na nga talagang solid partner sa bawat phase ng career nila.